Problema din po ito, Pastor. Ayan, problema talaga yung mga yan. Grabe, one word per Sunday, next week na tayo practice na. Ang mga na, mabubuyo ang mga anak, ang mga magulang. So, tingnan po natin. Ano ba yung pinag-aralan natin last week? Ito, ang layunin ng Diyos sa likod ng mga problema. And we've seen it clearly, yung pinag-usapan natin last week. By the way, ano ba yung ibig sabihin ng layunin? Yung layunin po, ibig sabihin nila ay purpose. Can you say purpose? Purpose. Purpose, okay? Dahilan. Mga kadahilanan, bakit tayo dumadating? Dinadatnan pa ng problema. Hindi po tayo mga anak ng Diyos. Wala na pong problema. Sa totoo po yan, mas maraming problema tayo nararanasan kumpara sa mga hindi mananampalataya. Bakit? Sinusubukan ng diablo na baguhin yung isip mo. Sinusubukan ng diablo bawiin ka sa piling ng Panginoon. Sinusubukan ng diablo himukin ka pabalik sa Kanya. Kaya lahat ay gagawin niya, lahat ng problema, lahat ng kasinungalingan, ibubuhos siya sa iyo para isipin mo na, kung talaga nga namang mahal ako ng Diyos, ba't ako dumadanas nito? Pero yun po ang kasinungalingan. Dahil wala pong exempted. As long as you are alive, you will still face problems. Amen. The first thing na pinag-usapan po natin, ayan, yung sinabi ni Anthony, para akayin tayo, ang mga problema ay aakayin tayo palapit sa Diyos. Naalala niyo po ba ito? Amen. And this is an eagle, diba, agila, at yung kanyang youngs o yung kanyang mga inakay. Naalala niyo po yung kwento nito? Amen. Na ang mother eagle at father eagle, gagawa po sila ng nest, nagawa po sa iba't ibang klaseng material, but this is the consistent thing about it. Hardwood, hard twigs, thorns, feathers, leaves. Yung apat na bagay na yung makikita mo doon. At unti-unti, kapag nandun na yung itlog, meron mga cushion po doon, yung mga leaves at dahon at mga balahibo para protektahan yung itlog. But the moment na pisa po yung itlog, ang mangyayari po, unti-untiin ang tatanggalin ng nanay na agila yung kanyang suporta o yung pampalambot sa kanilang higaan. Bakit? Dahil ang agila po ay nanay na agila ay inihahanda na po ang kanilang mga inakay para lumipad. Ang paglipad po ng agila, yun ang kanyang destiny. Handaan niyo po. Nakakatakot naman makakita ng agilang nagdadrive ng TNX. Nakikita mo yung i-start pa niya. Tapos, ayaw mag-start, i-adjust na yung hangin, yung intake. Nakakatakot naman o hindi pang karaniwang makakita ka ng agilang nagja-jogging o naglalakad o nagko-commute. That's very comfortable for them. And actually, it's close to impossible. Why? Eagles are meant to fly high. Amen. And for them to fly high, alam niyo po, eagles make their youngs uncomfortable, hindi komportable para mapersa silang lumipad. At ganyan din po ang problema. May mga problema sa buhay natin na kung hindi nangyari, we will just be the same. We will still remain in the same place, same people, same things in our life, same decision, same desire. Bakit? Walang nangyari problema. Pero may mga problema dumarating na nagbabago yung perspektibo natin. Okay? Nakikita natin na meron pa palang mas higit dito sa meron ako. Meron pa pala akong pwedeng maranasan na galing sa Diyos na higit pa sa kung ano yung meron ako. Pero hanggang hindi dumaan yung problema, hindi mo na-realize yun. Amen? Okay, inaakay tayo ng palapit sa Diyos. Ang ibig sabihin mo na inaakay tayo palapit sa Diyos, that we will fulfill ano man yung mandato ng Diyos sa buhay natin. Ano man yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. And most of the time, kung titignan natin yung Biblia, ito yung istorya ng mga taong nagkaroon ng problema. Pero sinolusyon ng Diyos. Okay? Hanggang wala yung problema, nandyan sila sa nest. Ano yung nest na Tagalog? Nandyan sila sa pugan. Padoging-doging lang sila dyan. No? But salamat, dumating ang problema, natuto silang lumipad at nakita nila yung resulta ng kanilang pananampalataya. Yung pangalawa po, last week, para siyasatin. Siyasatin, i-search tayo. At sabi natin last week, basahin natin, ang mga pagsubok na ito ay nagpapakita na ang iyong pananampalataya ay tunay. Naalala ko, last week may bumangga sa akin. Wala na dyan. Nakaupo yun eh. Ano, lumalayo na ba? Dahil may kasalanan. Kasi alam niya, 3 Sundays na lang ito ngayon. Last week, 4. So, 3 na lang yan. Di ba? Naalala niyo yung illustration natin? Bakit natapon yung, ano ba, tubig ba?
Yung kape. Bakit natapon yung kape? Kasi may naman. Kasi may laman. Pero kung wala naman palang laman yung aking baso, kahit ano yung pagbangga sa akin, walang matatapon. It simply shows na kung ano yung laman mo, pag dumating ang problema, yun ang mararanasan mo. Kaya kung pulungan ng pighati, binangga ka, pighati ang mararanasan mo. Pighati yung lalabas sa puso mo. Masasamang mga salita, masasakit na pananalita ang maririnig mo sa sarili mo. O sinasabi mo sa ibang tao. Kaya kapag binangga ka, meron kang joy, peace. Kahit dumadaan ka sa problema, nararanasan mo at nakikita mo yung kapayapaan ng Diyos. Bakit? Yun kasi yung laman mo. Amen? Amen. Tingnan mo ngayon katabi mo kung anong laman niya. Kung asawa mo yan, malamang toyo. Ay, yes, yan. Joke lang po. Marami pa, sir. Marami, ganun ba yan? Pero nakita niyo po, ang purpose, ang layunin ng problema, hindi para iyain tayo. Ang layunin po ng problema, ipakita sa atin yung sitwasyon natin. Kasi sabi ko nga po, madaling sabihin, I love you, Lord. Pero kung paano mo papatunayan yun? Pwede mong sabihin, Lord, paglilingkuran kita. Paano? Pag sinabi mo yun, magandang maglingkod, madaling maglingkod. Paano pag mahirap na? So ang problema, pagsubok, and the likes, yan po ay ipinapakita kung ano talaga yung laman ng ating puso. Alright? So, ano pa? Pangatlo, dito tayo natapos last week para ituwid tayo. Madalas kasi baluktot yung ating daan. Lalo na nasanay tayo sa baluktot, ngayong nasa Diyos na tayo, tinuturuan tayo ng Diyos na kahit umaharap tayo sa problema, haharapin natin ito sa matuwid na paraan. Amen. Amen? Amen. Ulitin ko po, nasanay tayo sa baluktot, darating ang problema, pag hindi ka sanay sa kaparaanan ng Diyos, gagawin mo yung baluktot pa rin kahit tinawag ka ng matuwid ng Diyos. Kaya nga yung mga problema, ito yung pagkakataon natin na mapatunayan natin na totoo at tama ang sinasabi ng Diyos. At yun napansin ko sa Diyos, pag sinabi ng Diyos, laging tama. Amen. Pansin niyo po, laging tama pag sinabi ng Diyos. Pero pag sinabi mo, laging baluktot. Pag sinabi natin, because we want it easy. Gusto natin madalian. Gusto natin shortcut. Subukan mong i-shortcut yung bulalo. Tigas na basta. Na. Baka kahit gamitin mo pa yung postisyon ng lola mo, di mo makakagad yun eh. Hindi mo may kakagad. Why? Shortcut. Lahat po ng shortcut sa buhay na ito. Hindi naman lahat. Sa daan, masarap yung shortcut. Amen. No? Pero marami na rin kami nadaan ng misis lang na sabi yung shortcut. Lalo pa kami napahamak. Amen. No? Yung idadaan ka na kapag meron kang kasalubong sa daan, dapat yung isa magpatihulog para makadaan yung isa o magbibigayan. Okay? Tingnan natin.